the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Yan, magandang gabi. Welcome back po sa ating live podcast ng The Narrow Gate Ministry dito po sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po. Magandang gabi, Pastor Derek. So, yun, Pastor. Bago na namang, well, actually, hindi po bago eh. Ito po ay nadadaanan na natin, Pastor, sa mga previous podcast natin. Kaya lang, mainit po lagi itong issue na ito eh. About women pastor and apostle. Yan. So, ang bibigyan po natin ng pagtalakay ay kung ang pastor ba na babae at apostle ay biblikal. Ano ba ang sinasabi po ng Biblia patungkol po sa pastor o sa apostle? Yan. So, maraming nasa tigkabilang kampo ang nagtatalo talaga dahil isa ito sa pinaka-controversial na paksa, no, sa Kristyanismo. Dahil nga sa napakarami na ngayong iglesia, ang kanilang leader o pastor ay mga babae na. No? At kahit pa sa malalaking denominasyon ay tinanggap na rin na pati obispo ay babae na rin. No? Marami tayong kilala. Sa Methodism ay mayroong babaeng inordain na isa ng bishop. Opo. So, pag tinagalog mo ay obispa na, no? Obispa. Obispa. Parang motor yun ah. Diba? Parang motor na, no? Oo. At meron na rin na apostola. Para naman patuloy yun, Pastor. Oo, kasi pag lalaki, apostol. At ngayon may sumisikat na isang apostola, no? Si Catherine Crick. Oo. Ganda ng pang-apelyido. Oo. At siya ngayon ay nakikilala bilang isang self-proclaimed apostle. Or woman apostle. Opo. Kasi siya ay babae. At di umano ay siya ay nagpapagaling ng may sakit, nakakabuhay daw di umano ng patay dahil isa yon sa kanyang layunin, no? Kaya daw po siya po ay tinawag ng Diyos. Opo. At ang kanyang pangalan ng kanyang church ay 5F Church. 5F. Yung Pastor, itong speaking of Catherine Crick, no? Parang lately, bumisita siya dito sa atin, Pastor. Nag-revival ba yan? Oo. At marami ang dumalo. Opo. At karamihan ay nasa grupo ng Pentecostal at Charismatic churches. At karamihan naman talaga ng mga naniniwala sa mga babaeng pastor at sa mga apostola at saka sa mga obispa ay mga kabilang sa either
sa right-leaning Methodist o Evangelicals o kaya naman ay sa mga charismatic at Pentecostal. Sa mga Evangelicals ay hindi pa masyadong tanggap, no? Opo. Lalo na doon sa mga Baptist. Mga Baptist na conservative. So sila ay naninindigan pa rin. At sa kailan lang no nagkaroon ng usapin, butuhan no Opo. sa within the Southern Baptist Convention at nanalo yung walang babaeng pastor. At si Al Mohler na siyang president ngayon ng SBC Convention ang siya pong nanguna doon sa ganitong usapin, sa pag-aayos ng ganitong malaking pagtatalo. At sa opposition ay si Rick Warren. Opo. Si Rick Warren ang nagpanukala na tanggapin na ang mga babae bilang pastor. Ngunit tintulan ito ng kabilang grupo na pinangungunahan naman ng presidente ng SBC Convention na si Al Mohler at nanalo naman sa botohan. Opo. Parang yung bago po pastor na presidente nila, Rice ang apelyido eh. Oo, actually ano na siya no. Hindi ko alam kung napalitan na siya no. Pero mas matindi po itong mas stricto sa theological itong naging Itong bagong Opo, presidente. Talagang nanindigan siya sa tama. Oo. At ito ay matagal na no usapin no, magmula noong magkaroon ng tinatawag na revival, Azusa Street Revival dito nag-umpisa. Matatandaan na doon sa Azusa Street noong 1906 no. Sa Los Angeles, California ay nagkaroon ng revivalism mula sa mga Methodist no, sa mga mananampalataya na kabilang sa grupong Methodista. At dito nag-umpisa yung tinatawag natin na fivefold ministry at nagkaroon din ng continuationism na nagpapatuloy di umano ang mga kaloob ng Espiritu gaya ng pagsasalita ng wika, pagpupropesiya o panguhula, paggawa ng mga himala. At from there, dito na nag-umpisa yung pagbibigay ng karapatan sa mga babae. Dahil nga ang gifts daw ng spirit ay neutral gender o hindi po siya gender neutral. Hindi daw para lamang ang kaloob sa mga lalaki, kundi para din sa babae. So therefore, kung ang kaloob ng espiritu na naranasan muli no doon sa Azusa Street Revival ay para din sa mga babae, ay marahil nga ay pinahintulutan na ng Diyos na magkaroon ng mga pastor na babae. Ngunit titingnan natin yung mga arguments for and against electing women as pastors or appointing women as pastors or church leaders. So pastor, gaya ng nabanggit niyo po kanina sa mga previous discussion din po ninyo, nababanggit niyo na ito nga pong revivalism ay nag-umpisa ito sa Street Revival. So ibig sabihin po ay hindi ito sa Bible na galing yung prinsipyo po nito, yung ganyang nila pananaw no na mayroong babaeng pastor. Ngayon, ano po yun nga babanggitin naman po ninyo yan sa discussion ninyo ngayon. Ano yung mga biblical na basihan nila? Bakit may mga pinangahawakan sila mga talata na di umano ay ito ay sumusuporta sa kanila pong tinitindigan na pagmiministeryo ng isang babae o apostol na babae. Yun nga ang kabilang sa kanilang mga arguments ng mga pro-women leaders. At ito yung una, yung tinatawag nilang biblical precedent in leadership di umano. Na sa Biblia daw naman ay may mga babaeng leader na mula pa ng lumang tipan hanggang bagong tipan ay may mga babae daw na kinikilala bilang mga tagapanguna. Yung tanong po, Pastor, ay tama ba yung pagka-interpret nila ng mga talata niya? Yun ang pag-aaralan. Okay. So, ang konteksto nga ay church. So, hindi pwedeng gamitin pag hindi church. Kasi yan po ay red herring fallacy. No? Inililigaw ang usapin sa mga argumentong hindi naman talaga dapat na
gamitin. Dahil yung argumento na yon ay wala doon sa mismong Mm. punto Mhm. na patungkol sa babaeng pastor. Mm. At isa nga sa mga ginagamit nila no na precedent daw sa Bible na may babae daw tagapanguna, therefore pwede ring maging tagapanguna ang babae sa iglesia Mm. ay si Deborah. Matatandaan mo, isang judge yon no noong panahon na ang Israel ay wala pang hari. Mhm. Lumitaw ang isang babae na nanguna sa pagsagupa o doon sa paglaban sa Opo, mga tama. tribo na sumasakop sa Israel. Tama. At dalawa sila na magkamag-anak, si Deborah at si Barak. No? Si Deborah ay sumagupa rin at humawak din ng sandata. Mhm. At siya ay pinagtagumpay din ng Diyos. So therefore, kung ang babae ay ginawa ding leader sa bansang Israel bilang isang hukom, ay baka maaari ding gamitin ng Diyos na leader sa iglesia ang isang babae Bilang pastor. bilang isang pastor. Hindi lang yun, no? Ginagamit nilang katwiran din yung posisyon ni Miriam bilang isang leader Opo. sa Israel na di umano ay kasama siya ng kanyang dalawang kapatid na si Aaron at Moises Mhm. sa leadership role. At ito yung mga karaniwang ginagamit nila. Ngunit ang tanong ay sila ba ay ginamit ng Diyos sa iglesia? Yes. Yun po ang tanong. Yun ang tanong. Masasabi nating hindi dahil malinaw naman sa lumang tipan na wala pa namang iglesia at wala pang pastor. Mhm. So therefore, ay mali yung argumentong ginagamit na may mga babae namang ginamit ang Diyos bilang leader. Ang tanong, saan leader? So sa bansa o sa kanilang tribo. So hindi maaari na gamitin ang ganoong argumento sa argumento ng pagiging pastor dahil wala pa naman noong pastor. Okay po. At sa katunayan ay hindi naman po pinagbabawal ng Diyos na ang isang babae ay maging katulong sa paglilingkod. Pero yung maging leader ay ng iglesia ay hindi po naman magkaroon ng authority po sa lalaki. magkaroon ng otoridad sa lalaki at sa iglesia Sa mismo, iglesia. no? Bilang isang leader o tagapanguna o decision maker Yun. ay ipinagbabawal iyan ng Diyos. Mhm. Hindi po talaga sinasang-ayunan ng kasulatan dahil wala talaga pong anumang talata sa kasulatan na malinaw na nagtuturo na ang mga babae ay pwedeng maging tagapanguna ng iglesia. Pero pwede silang lingkod sa ibang paraan. Pero yung tagapanguna mismo, yun ang usapin eh. Yun ang usapin. At mayroon naman silang ginagamit sa bagong tipan na yun daw ay precedence din sa leadership na tila malakas na argumento para gamitin, para sabihin na ang mga babae ay pwede ring maging pastor. At yun ay yung si Junias, no? Ano pa? Si Andronicus at si Jonias na ginamit po iyan no, ni Apostol Pablo. Laging ito talaga yung palasak na kanilang kumbaga depensa no sa women pastor. Sino po ba talaga si Jonia? Ngayon, titingnan natin kung kasi ang katwiran nila ay si Andronicus daw at si Junias ay mga apostol. Dahilan sa may talata sa Biblia na si Junia di umano ay tinawag na among the apostles, no? At titingnan natin sa Romans 16:7, no? Ito kasi yung malakas na argumento eh. Tingnan natin yung aklat ng Roma 16:7. Yeah. At ito yung malakas na argumento ng mga pro women pastors. Romans 16:7. Basahin po natin. Tingnan natin. Okay, basahin natin. Ay kumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Andronico at Junia. Nakasama ko sa bilangguan, sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kayo sa akin. Yung pagka-translate po dito, sa magandang balita Biblia ay malinaw. Hindi sila apostol, kundi kilala ng mga apostol. Yun pala. Pero doon sa English, tingnan natin doon sa English version, sa King James. Sige. May pagkakaiba, no? Yan, sa English version na King James, yan ang ginagamit nila, no? Na talata.
Yeah, o yeah. salin. Ito natin. Yan. Yeah. Salute Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who were in Christ before me. 8:50 p.m. So, 106. makikita natin yan, no? Na among the apostles. So, pagka nga naman tinranslate mo yan, sa Tagalog at sa King James Version ay nakilala sa mga apostol. So, magiging parang apostol din sila at kabilang sa apostol, no? Kasi Oo. among the apostles. So, pagka tinranslate mo yun sa Tagalog ay kasama ng mga apostol. Kasi among the apostles. Pero sa Greek grammar ay napakahalaga po ng adjective. Opo. Maging sa English grammar, no? Yung adjective po kasi ay yun po ay nagpapakilala ng katangian. Hindi po siya kung wala yung adjective na note, who are of note among the apostles, yung note yung note sa saling Tagalog ay kilala. O yung iba naman ay kinikilala. So, sa makatuwid or known, sa ibang salin sa English ay known. Sa ano po, sa ESV ay ganito po ang pagkasalin, no? Greet Andronicus and Junias, my relatives who have been in prison with me. They are outstanding among the apostles. Ang ginamit outstanding. Outstanding. Yung adjective mo, May adjective kasi, adjective na outstanding. Kilala na sa Tagalog. So kung wala yung adjective na outstanding or kilala, pwedeng sabihin natin na sila nga'y apostol dahil pag ginamit lang yung salitang among the apostles at wala yung salitang of note among the apostles, makikita natin na talagang sila apostol. Pero malinaw naman ang salin. Maging sa Greek at sa pag-aaral ng mga scholars doon sa Greek grammar at syntax na hindi sila apostol kundi kilala sila nakasama ng mga apostol. At dito sinasabi nga ni Apostol Pablo na bago siya naging mananampalataya ay nauna ng kasama ng mga apostol itong dalawa. kaya kilala. Kaya kilala siya. At hindi lang kilala dahil sila ay kasama. Kasama talaga. Kaya siya kinikilala rin ng mga apostol na malaon na nilang kapanalig. Kumbaga mas malalim yung experience dito sa pagministeryo kaysa kay Pablo. So, ang tamang reading ay they are well known among the apostles o kilala sila nakasama ng mga apostol. Ibig sabihin, kasama lang sila at sila'y kilala. Ngayon, yung argument na si Junias ay babae ay isa uling contention ng mga scholars. Dahil sinabi ni Dr. Daniel Wallace at siya extensively nag-research sa Greek grammar ng phrase, nang sabi niya ay in sum, until further evidence is produced that counters the working hypothesis, we must conclude that Andronicus and Junia were not apostles, but were known to the apostles. Ito ay siya ay expert sa Greek. Sa grammar at sa yung syntax ng Greek. Talaga may authority siya, Pastor. So kaya siya ay authoritative magsabi na yun ang tamang translation. Ikalawa, yun nga yung sinasabi ko na si Junia ba o si Junias sa English ay talagang babae. Para masabi nating yun ang argument Kung si Junias ay apostol o apostola, at siya ay babae, therefore, pwedeng magpastor ang mga babae. Kasi nga, yung apostol, mas mataas pa ang ranggo kaysa sa pastor bakit hindi pwedeng magpastor? Ngayon, doon sa argument na si Junias o si Junia o Hunya ay babae, mayroong isang church father. At ito ay nabuhay nung 4th century lang. At siya ay nag-interpret nito. At sinabi nito, at ito ang pangalan ay si John Chrysostom. Si John Chrysostom, siya po ang isa ng mga naging presidente ng Antiochian School sa Syrian Antioch. Yun ay Bible school na pinakauna
Ang una ay yung pong Ang Alexandrian ba? Alexandrian Egypt na catechism, catechetical school. Catechetical school. Tapos nagtayo naman sila John Chrysostom, yun ay tinatag nila Origen, no? Sa Alexandria, Egypt yung una. Yung ikalawa ay yung Antiochian School. Oo. Ngayon, doon sa Antioch, sa school sa Antioch, si John Chrysostom ang isa sa pinaka-prominent at naging presidente doon. At ito ang kanyang sinabi tungkol sa pangalan Junia o Junias. Sabi niya, he noted that Junia, who is among the apostles or known among the apostles, interpreted Junias, they interpreted Junias as a man's name. A matter that biblical scholars still debate to some extent today. So, ibig sabihin, naniniwala yung mga earliest church fathers na yung Junia na pangalan ay hindi lang pwedeng pambabae. Yun din ay panlalaki. Yun din ay known na pangalang panlalaki sa isang Hudyo. So, kaya, hindi pwedeng gawin nating dogmatic na si Junia ay isang babae. Agad-agad sabihin natin dahil nga sounds like a feminine name. Kung ano, parang yung pastor, yung Alex. Yes, oo. Ang babae, panlalaki. Yes. Hindi ka para pwede mag-conclude kung hindi mo talaga kilala. Kasi merong si Alex Ayala na nag-champion sa Washington DC, no? Tennis. Tapos meron ding Alex na artista. Alex. At may Alex din naman na lalaki. So, maging sa atin ay hindi conclusive. Meron ding CJ na babae. May CJ din na lalaki. Yung anak ko CJ pero babae. Pero may kilala akong CJ na lalaki. Kaya mahirap pala talaga, no? Sabihin mo, babae yan. Oo. Kaya hindi pwedeng, dahil lang sa tunog, tayo Pilipino, parang tunog na A ay pambabae. Pag tunog na O, panlalaki. Kasi kung lalaki yon ay Hunyo. Diba? Or Hunyos. Sa atin, Hunyos. No? Diba? Asawa ni Hunya. So kasi, kumbaga, sa atin yan no? Parang use tayo na pagkababae ay A. Pag lalaki, O. O kaya I. Pag lalaki ay O. Or U. Hulyo. Hunyo. Pag Agosto. Pag babae, Agusta. Agusta. Kaya ngayon, nag-conclude na agad ang mga Pilipinong pastor na ito'y babae. Dahil nga leaning naman sila doon sa feministic theology na ang mga babae ay pwede talagang maging kapantay ng lalaki sa lahat ng area. Malaking factor po kaya dito po, Pastor Bago. Yung tamang pagkaunawa talaga ng Greek grammar, yung original na Greek nito. Kaya ganon ang kanilang interpretation dahil nga doon lang sila nagbatay sa kanilang nakasulat sa Biblia na hawak po natin ngayon. Hindi talaga nila pinag-aralan. Yun po. Kaya nga, hindi na pinag-aaralan kasi ang text. Agad-agad ay, ang tawag doon na inaalis nila ang kanilang lens. Yun. Ginagamit nila ang lens nila. Sa halip na tanggalin nila ang lens para ang kanilang gamitin yung lente ng original author at original recipients ng kanyang sinulat. Ginagamitan nila ng lente ng pangkasalukuyang panahon. Na hindi na nila kini-interpret, itinatawid agad sa application. So yan po ay maling pangunawa. Very dangerous. Kaya nga, nagkaroon ng mga kulto ay dahilan sa kawalan noong malalim na pag-aaral tungkol sa original na kahulugan, nung original na salita na ginamit, nung original na author. Kasi meron dyan, tandaan natin, hindi naman tayo ang first recipient. O unang sinulatan ng original na author o na original na manunulat. Kundi yung contemporaries niya. Kung sino yung mga sa panahon niya ay kanyang kakilala na siyang sinusulatan niya. At mayroon yung sitwasyon Meron yung sitwasyon, mayroong yung kondisyon na pampolitika, pangheograpiya, o mayroong pangkasaysayan, no? At sumusulat sila ayon sa nanggaganap ng panahong iyon. So, hindi po pala natin pwedeng kunin agad at i-apply sa hindi po. panahon natin. Kaya nga yung Jeremias, 33, ang tawag doon? 33 ba yun? 29:11. Na call unto me. I will answer thee. Yung 33 nga. 33 yun. Tumawag kayo at tutugon siya. At bibigyan kita ng mga bagay na kamangha-mangha ba.
Grabe. Na parang aangkinin mo na sa'yo yun. Claim it na. Yung isa naman, yung sinasabi mo, yung 2911. 2911, ano sabi doon? Yung I know I know. the plan that I have for you. Plan to prosper you. prosper you and not to harm you, Ayun. To give you but to give you a good future. Kumbaga sasali natin, bibigyan ko kayo ng magandang bukas. So agad-agad, pag tinreat mo yon na ikaw yon, iyong iisipin na yayaman ako. Yun lang. Diba? Or kahit may sakit ako, Mm. pagagalingin ako agad. Aangkinin mo agad para sa'yo. Samantalang yun ay sinabi sa mga Israelita on behalf of the Israelites. Mm. This promise was given to Jeremiah. At ang panahong yon, sila po ay bihag kasi ng ibang bansa. Yan, ano. At nagtatanong si Jeremiah, kaya nga siya ay weeping prophet. Umiiyak siya kasi nasaksihan niya yung pagbihag ng Babylonia sa natitirang Judah, natitirang hindi pa nagagalaw na kaharian. No? Kasi yung Israel, yung 10 tribo ay nasakop na na Sennacherib ng Assyria. Napailalim na. Sila ay nadala na sa pagkabihag. At ang nasaksihan ni Jeremiah ay yung final na conquest ng mga Babylonian sa Judah. At nakita niyo kung paanong namamatay ang mga kababayan. At siya nagtatanong, bakit ganito? Kaya yun ang pangako ng Diyos. Kumbaga, this is just temporary. Pero may future ako na inihanda para sa inyo at yun ay patungkol sa kaharian ng Diyos. At sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Hindi yun patungkol sa kalusugan. Hindi yun personal. This is a corporate promise of God. Diba? Material, ano? Para sa Israel. So, ito hindi para sa isang individual na hindi naman Israelite, hindi naman Kristiyano. Particular ito doon sa bansang Israel. Pero ang ginagawa ng mga interpreter ngayon na supposedly ay dapat namang nag-aral muna bago nangaral, ay nangangaral na muna bago mag-aral. Baliktad eh. Baliktad, no? Kaya ang nangyayari, Pastor, pagka ganon, ay ito na yung pinaniniwalaan ko eh. Hindi na niya babaguhin niya. Kaya nga. Parang ang mangyayari po niyan, maghahanap sila ng theology at pag-aaral na mag-fit dun sa kanilang belief. And that's the reason why there are many people who are victimized by cults, by false teachings, and false teachers, false prophets, false apostles. It's because yun nga, they don't really take time to study the scriptures for themselves. Sila nakikinig lang at pag inakala nilang maganda sa pandinig, totoo na ito. At yun ang dahilan kung bakit. Yun, kaya po yun. Balikan natin. No? So, hindi conclusive na si Junya ay lalaki. Ay babae, rather. So, kaya hindi dapat na yun ay gamiting argument. At sila lang naman ang tinukoy, no? Na sinasabi na parang apostol din ng iba. Kaya yung iba, di ba, may bagong apostol ngayon. And this is also the argument of the so-called New Apostolic Reformation movement, yung NAR movement, na ito rin ang kanilang sinasabi. Na noon nga, mayroon ng ibang apostol eh. So, hindi lang exclusive sa 12 apostles ang mga apostol. Kundi tayo rin ay pwede maging apostol. Gaya nila Andronicus at Junya. Apostol din. Hindi nila alam na yung translation talaga, maganda ang ESV, no? Sabi doon, they are well known to the apostles. Instead na among the apostles, they are well known to the apostles. Inalis yung salitang among. So kasi ang ESV is mas dynamically, no? Word for word ay talagang isinalin ang Greek to English. Gamit yung ASV din. Yung ASV is dynamic yan eh. So therefore, ang pinakatamang translation ay sila hindi apostol, kundi kilala sila ng mga apostol. At kasama sila ng mga apostol. At sila ay naging mananampalataya bago si Pablo naging mananampalataya. Kaya, sinasabi niya na kilala siya ng mga apostol kasi hindi naman niya kilala dati personally. Siya kilala ng mga apostol, yung pang isang dahilan. Kaya sinabi niyang mga apostol, kasi apostol siya, bakit di niya kilala? Apostol siya. Ang sinasabing kilala siya ng mga apostol, parang third person ng mga apostol. Binukod niya ang sarili niya dahil hindi niya yun kilala talaga eh. Kaya lang binabati niya dahil naging kapwa niya bilanggo. Kasama niyang nabilanggo sa Roma. At doon po nalaman niya na talagang ito ay masigasig. Yes, doon siya nagkaroon ng ganoong talagang
kumbaga mataas sa pagtingin Mm. na sila'y handang mamatay din na kagaya niya, alang-alang sa Ebanghelyo. Ngayon, kung hindi mo pag-aaralan yung kasaysayan, kung paanong nagkakilala sila, Pablo at saka sila Andronicos at si Junior o Junias, ay aakalain mo na pag tiningnan mo agad sa kapakahulugan ng pangalan, ay pastora o apostola nga. Yun na agad ang Agad-agad. At si Andronicos ay apostol din. So, ang problema, ang requirement kasi para maging apostol ay you should be directly called by Christ. Yes. Personal Talaga, calling. personal. Nagpapakita talaga sa'yo si Christ. Nagpakita sa'yo, nagpakilala personally gaya ni Paul. Mm. Although si Paul ay huli nang naging apostol dahil nga ang nabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo Lino pa, no? ang tumawag sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain. Opo. Habang siya ay naglalakbay papuntang Damasco upang usigin ang mga mananampalataya. Mhm. Kaya masasabi rin na siya ay directly called by the Lord Jesus Opo. Christ. Ano? Malinaw po ano na yun nga ang malinaw na si Junia talaga ay o yung mga apostle na noon na pinili ay talagang sila personal na pinili ng Panginoon, nakausap ng Panginoon. Yan, kaya nga, kaya nga ay talagang ang Romans 16:7 ay hindi dapat gamitin Opo. para patunayan na may babaeng apostola o babaeng pastor. Yes. Marami muna tayong pagdadaan ng arguments dyan. At Opo. yun ang dahilan. No? Pagka kasi hindi sure ang isang interpreter, ay dapat wag kang mag-a-assume na parang conclusive ka na. Ito talaga, apostol sila. So, mag-ingat tayo dahil doon nagmumula yung dogmatism. Dahil nga hindi conclusive, huwag nating ituro na definitively na sila ay apostol. Yes. At saka, mas malamang yung interpretasyon na talagang sila ay kilala lamang. Opo. Ba? Among the apostles, kilala sila. Marami po talaga yun sa mga sali ng Bible. Ganun po yung... Kasi may adjective eh. So kung walang adjective, ay di pag sinabing sila ay apostol, hindi. Ang sinabi sila ay kilala eh. Ba? Ng mga apostol. O kilala sila ng mga apostol. So kaya... baka po... Sige po. Sige. Baka po ang gusto nilang, ang punto nila diyan ay ito si Junia kilala naman na niya ito ng mga apostol o kaya ay prominente ito among the apostle. Parang sikat siya kasama ng mga apostol. Ang totoo ay di ba mas kilala itong mga apostol, sila Peter, sila John, si James, yung mga sumulat po ng na mas kilala naman kaysa sa kanya kung yun yung pagbabatayan, di ba? Lalo na si Pablo. So hindi talaga yun. Hindi dapat sang ayunan yung argumento na yun dahil hindi naman siya umaangkop talaga doon sa standard na yun. So kaya nga, yun ang problema, no? Yung pag-assume ng meaning o pag-aakala na ang kahulugan ng isang talata ay nangangahulugan nung naglilin sa kanya. Gusto niya agad na pabor sa kanya yung kanilang interpretasyon. Yun ang totoo po doon, no? At dahil dito nagkakaroon ng kasi nga wrong interpretation leads to wrong application. So yung wrong interpretation leads to wrong application. It's not sa Diyos kasi it's not acceptable yung yung honesty o yung iyong sincerity. Tama po 'yun. Di porket sincere ka ay kalugod-lugod na sa Diyos. Mas sincere nga ang mga Muslim sa kanilang faith, sa totoo lang. Nagpapakamatay pa nga yan. Mas sincere sila sa kanilang sinumpaan kay Allah na sila ay pwedeng mamatay alang-alang sa pagtatanggol sa Islam. At sila ay sumusunod sa surah. At talagang sila ay tapat sa kanilang relihiyon. But it doesn't mean that you are sincere in a belief. Acceptable na yon sa Diyos. Yes. Dapat yung iyong sincerity ay nasa truth, nasa tama, nasa katotohanan. Kasi yun lang acceptable sa Diyos, yung sinseridad
na ayon sa salita ng Diyos. Si Pablo po, pastor, di ba, napakasincero na doon sa Judaismo nung before siya ma-convert. Di ba? Kung sa sincerity lang, Oo. ay walang masincere kay Pablo sa faith. Kasi inaakala niya na yung faith niya, yun ang Tama. tamang faith. Opo. Kaya ngayon sabi niya, itinuturing ko ng dung o dumi o walang halaga. Ang lahat ng aking mga pinanampalatayanan noon, ang lahat ng aking sakripisyo noon sa Judaismo. Dahil natagpuan ko na ako pala'y nasa maling sinseridad. Yung sinseridad ko pala ay nakaangkla sa isang maling bato na saligan. Na yung Judaismo, inakala kong ako'y naglilingkod sa Diyos, yung pala nilalabanan ko ang Diyos. Yan ay testimony po niya yan Testimony niya yan. Kaya nga, walang kabuluhan yung ating ginagawa. Kahit pa tayo magsakripisyo, magkaloob ka pa ng lahat ng kayamanan mo, magpapako ka pa sa krus. Diba? Romano Katoliko, katapat ka. Oo. Pero mali naman ang faith ng Romano Katoliko Kasi sila sumasampalataya na pati yung mga santo ay pwede rin silang idalangin So, Mary, that's idolatry, no? Opo. Mediatrix na yung mga... Oo, mediatrox, pag lalaki. Di ba? Kasi, pag babae, dapat mediatrax, di ba? O, bakit hindi consistent? Para anthrax na pastor. Parang anthrax na, no? Yun nga, ang problema. So, Virus yun Oo, naging virus na tuloy. Kaya virus yun. Yung mga maling doktrina, virus yan. Oo, yan ang... So, kahit sincere ka, but you are sincerely wrong, that's still wrong. That's still not acceptable to God because Yes. your sincerity is based on a wrong doctrine. So that's why kahit pa mag-apostola ka, kahit na sabihin mo na, kasi walang pastor Yan po Kaya lagi, ako ang nagpastora Yan po lagi pastor. Yung sincerity mo at katapatan mo sa maling paraan, ay hindi pa rin papasa sa Diyos Pero parang in-serve po nila yung Yes. para sa... Sabi nga ni John MacArthur, ay women pastors are clear indication of fighting against the word of God, of being not submissive to the will of God. So, hindi ka nagsasubmit kasi nga hindi naman sinabi, ba't mo gustong gawin? So, obedience is not dapat po ang obedience ay nakasalalay sa tama. Diba? Yan po pala ay isang rebellion, pastor. Rebellion iyon. Naku po. Kasi kung mali ang pagsunod mo, hindi yun tamang pagsunod. Kasi mali ang iyong pangunawa sa sinusunod mo Yes. Iba naman ang meaning ng Diyos doon Hindi naman ganun. Hindi mo ipipilit yung sarili mo kasing idea Na porke wala namang kasing pastor Di ako na lang ang post. Kaya nga, alam mo, sa Wala po totoo ba lang. lalaki? Di sa totoo lang, kaya naman talaga may mga iglesia, karamihan dito mga Pentecostal, na walang pastor. Pag yung pastora kasi, nahirati na nasa leadership role, ayaw niyang may papalit. At yan po yung obserbasyon ko talaga. Pride na ang nag-ahari doon sa puso ng pastora. Ayaw na niyang patawag na hindi na siya pastora. Pag tinawag mo nga siyang sister, magagalit yun Na-offend. Di ba? May kilala ako rito na pumunta sa atin noon na hindi ko akalain na yung pala ay siya nag-o-ordain ng apostol. Wow. Yung asawa niya pala, yung asawa niya nag-o-ordain, nagle-lay hands ng mga apostol para maging apostol. Grabe no, nililay hands pala. Oo, akala nila tayo kapareho ng pananampalataya, biglang sumama. Nung malaman nila na ako kasi hindi ko naman kita bubulahin Ba't kita tatawagin pastora? Hindi ako naniniwala sa pastora. Kasi pag may pastora na naandyan, tinawag ko siyang pastora, mamimihasa na siya. Sasabihin niya, uy, binibigyan ako ng authority ni pastor. Paano pa siya itutuwid kung tinawag mo na siyang pastora? Kaya nga, I don't care, kahit pa anong damdamin mo sa akin, kung i-compromise ko naman ng katotohanan, pwede kung hindi kita kagrupo at hindi ka lumalapit sa akin. Gagalang lang kita dahil yun ang tawag sa iyo. No, sa kanila. Sa kanila, yan pastora ka sa inyo. Pero kung narito ka sa akin at kung ikaw ay nakikipagkaibigan sa akin, personally hindi kita tatawagin pastora. Pero kung mayroon kang mga miyembro diyan in respect of other people lang. Opo, tama. 'Di ba? Hindi naman kita kagrupo pastora ka pala. 'Di ba? But I will not call you pastora kung tayo ay mag-isa lang. Itutuwid kita, sabi ko sister. Kaya dito mayroong pastora na pumupunta.
at gusto naman nating tulungan. Opo. Pero ko siya tinatawag na pastora. O bakit ko siya tatawagin pastora? Eh wala ka naman sa church mo. Nandito ka sa amin. Kaya bihira sa amin ang dumadalaw na pastora Pastora. sa aming church. Na-offend. Ayaw makipagkamay, ayaw makipag-usap. Bakit? Ay baka hindi tawaging pastora. Kasi alam ba ninyo na mga babaeng pastor ang may pinakamataas na pride? Naku po. Yan po sa karanasan ko, grabe. Natupad yata po yung sinasabi sa Genesis. Dahil Ah, rebellion na kasi yung magpastora ka eh. Yeah. Rebellion na sa salita ng Diyos eh. Kasi wala naman eh, ba't pipilit mo? No. Kaya sanay na silang magrebelde. Kaya pagka hindi sila tinatawag na pastora, ganoon din naman yung ibang pastor, kahit di pa pastor, pag di mo tinawag na pastor, galit. Nagagalit. Hindi na ka na pati kakausapin. Oo. Hindi pa naman talaga legitimate na pastor. Meron maraming mga issue na ganyan. Sobrang taas ng pride, no? Akala mo, yung pagiging pastor sa pangalan eh, parang karapatan. So, big deal sa akin. Big deal. Grabe, karapatan. Karapatan ko, ano tawagin mo? Privilege lang na binigay sa atin na Yes. tayo ay binigyan ng favor, na tayo ay maging tagapanguna ng iglesia. But that's not a right. Na parang gamitin mo sa iyong pansariling intensyon o sa pansariling layon. Ngayon tingnan natin, yun pa ang isa, yun daw Holy Spirit daw naman ay nagbibigay ng kaloob sa lahat ng gender. So, maganda yan. Wala namang problema. Lahat naman talaga. Lahat naman talaga binigyan ng kaloob. Kasi yung role kasi, hindi kaloob yan eh. Yes. Hindi mo pwedeng, Magkaiba yung role. magkaiba po ang role at saka yung gifts. So, kailangan Dapat ma-distinguish. ma-distinguish natin, ano ba yung role sa kaloob? Kasi pwedeng ang isang tao may role, binigyan ng role na siya ay pastor. Kahit wala siyang gift ng evangelism. Di ba? Tama. O kahit wala siyang gift ng management. Di ba? Pero pag pastor ka, siguradong leader ka na. Kasi ang leadership ay, yan po ay nai-improve eh. Natututunan. Pero yung role niya, hindi pwedeng matutunan. Hindi pwedeng palitan yung role. Okay. Hindi pwedeng, Yun ang po, Pastor. hindi pwedeng i-assert yung authority na ibinigay ng Diyos doon lang sa particular na tao. Hindi siya natututunan katulad ng Hindi natututunan po ang role. Yun po'y calling. Yun talaga siya. At Sige. walang called na babae para magpastor. Ngayon, magpakita ka sa akin ng kahit isang babae na tinawag para magpastor. Ito na naman, sasabihin nila, paano nagpakita naman ang Panginoong Jesucristo una sa babae? That's beside the point. Hindi naman pastora yung si Irrelevant Maria siya. Magdalena eh. Irrelevant siya sa usapin. May ano yan, Pastor, doon sa pinanggalingan kong school. Mm-mm. Inamon talaga ng professor ko na reform Presbyterian. Yung mga nagmamasteral doon ng mga pastora sa Pentecostal. Sige, upuan natin noon. Magdebate tayo. Hindi sa kanya pumalag yung mga pastora Kasi wala namang Wala. kasing gagamitin eh. Oo. Ang nagagamitin na lang nila. Ayon daw sa survey ngayon. Sa research ay talagang mas marami na daw babae. Pag sa Bible school, mas maraming babae. Oo. Hindi naman yun ang issue eh. Yung Hindi yun pagiging ang issue. estudyante sa Bible school eh. Lagi ko Ang issue ay pwede ba na maging tagapanguna ng isang iglesia Hmm. or decision maker ang isang babae? Pwede ba siya magsermon? At ang argument po ni Pablo, make no mistake, ang argument ni Pablo ay hindi po patungkol sa kultura. Ay, dyan po sa Kasi ito pa, Timothy, no? ang isa po nilang ginagawa kasi daw noon, kaya daw binabawal ni Pablo yung pagsasalita ng mga Opo. babae o pagpapastor sa iglesia. Dahil daw para daw maiwasan yung masamang patotoo. Dahil yun daw mga babae noon, mababa ang tingin at walang aral. At isa pa, yung daw mga babae, prostitutes daw iyan sa templo ni Diana. Grabe naman, Yakinis. binasamanan nila yung babae doon, Pastor. Kaya yung daw babae, identified siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosahan. Grabe. So kaya nga, kung babae daw, baka daw akalain ng makamundo na tayo nakikigaya sa mundo. Hindi naman yung argument ni Pablo, patungkol sa Diyos-Diyosan Hindi. sa Efeso Opo. o sa ibang lugar, sa buong Roma. Yung mga pagsamba sa mga Roman gods and goddesses, hindi yun ang issue. Anong issue? Tingnan natin, ano ang issue ni Pablo? Bakit hindi dapat magpastor ang babae? Tingnan natin sa 1 Timothy chapter 2. Verse 12 and onwards. Preceding verse. Kita natin dito 1 Timothy chapter 2 verse 12 and then hanggang 15. Sige po. Yan, basahin. Hanggang 14 na lang para hindi masyadong.
Okay na po itong English, no? Oo. Ah, Tagalogin na lang natin. Pareho din naman labas. ah. 1 Timothy chapter 2 verse 12 onwards. Mm. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. O, may dalawang argument. Wow. Bakit? Hindi yung culture ang ginamit Hindi. eh. Kundi yung creation. Opo. Parang pinaka-conclusion ni ano yun, ni Yes, Pablo, no? oo, Kung oo. bakit, Kung bakit ayaw niya Oo. na ang mga pastora magsalita sa loob ng iglesia na sa yung sa posisyon ng isang tagapagturo Opo. sa iglesia. Ang problema, pastor, pinutol nila yan doon sa 12 lang. Yes, oo. Ituloy mo. Una ay yung order ng creation. Yes. Opo. So si Adam ang unang nilikha bago si Eva. So therefore dapat ang talagang mangunguna ay lalaki. Lalaki. Order. Hindi pwedeng manguna yung hindi nilikha na una. Oh. So sa pag-create ng Diyos, sa paglikha ay talagang may order eh. Hindi Oo. pwedeng baliktarin yung order. Yes. Magiging chaotic, pastor. Oo, kaya nagiging chaotic, kaya nga may bakla at tumboy eh. Kaya may bakla kasi na-identify yung mahinang lalaki, na-identify nung lalaki ang kanyang sarili sa tatay. Kaya mahina siya. So siya sunod-sunuran. Yung tatay kasi under desire. Kaya pag naging under desire o Andres ang isang lalaki, mayroon yung effect eh. May cause kasi. May effect yon sa mga anak at sa kultura. Pag ang lalaki ay dominant, ang babae ay dominant, yung nakaka-identify na babae, nagiging dominant siya sa male. At inaakala niya na maaari pala akong mag-asal lalaki. So yun. Ito kasi ang nagisnan niya sa pamilya, yun ang kanyang mentalidad na nakikita sa kanyang magulang. Oh. Na inaapi-api, sinasapak-sapak ng kanyang asawang lalaki. So ganun din ang kanyang kaugalian, no? At yun nga, lalong lumalala ang chaos sa pamilya. At ang sabi pa ni Pablo, ikalawa, sino ba ang unang nagkasala? Si Eva. Si Eva, yung weakness. Yeah, Kumbaga yung babae is a weak vessel. Totoo po. So therefore, if you will build a foundation on a weak foundation, it will collapse. Sinabi po ni Pedro yan, no? Weak ang babae. Mahina ang babae, sabi sa lahat ng panahon, ito universal Okay po. truth. Kahit na anong sabihin nating kahit pa mas matalino ang babae sa lalaki, pero pagdating sa emosyon, mahina yan. Hindi yan kasing tigas. Sila, pastor, no? Yes, hindi yan kasing tatag ng isang lalaki na pag ang isang lalaki nagdesisyon, Mm. natural sa kanya, na panindigan niya yon at hindi na magbabago. Meron Kasi yun ang pagkalikha sa kanya eh. Kumbaga yun ang kanyang design, pastor. design. Yun. By design, it should be the male who would rule. Kaya sa pamilya, yun din ang ginawa ng Diyos. Yung mga babae po, pastor, sila ay affected ng emotion nila. Yes, oo. Yung mga desisyon nila, pansin ko po yan, pastor. Pabago-bago. Oo, pag nagalit na yan, wala, sira na yung plano. Tira ang plano natin. Oo, wala na. Kahit may plano kang maganda, Oo, biglang nagbago ang isip niya. nagalit. O paano mo itutuloy? Mag-aaway kayo. Oo. Yun. Karanasan natin iyan. Bilang may mga asawa, talagang mahirap pag ang babae ay nagpabago-bago na. So ikaw din ay may effect sa'yo na parang nadidiskaril ang plano mo. Ano ba, tutuloy ba tayo o hindi? So decidido ka, ay biglang nagbago ang isip. So nadadala ka ngayon. Kaya kita mo, karamihan ito ay sa practical. Mahirap pag under. Ikaw ay magdurusa. No? Titiis ka na lang. Kasi hindi yun ang disenyo ng Diyos sa lalaki. Dapat ang lalaki ang ulo ng tahanan at ulo ng isang lokal na iglesia. Of course, ang Panginoong Hesus ang pinaka-pangulo. Pero dinisenyo ng Diyos ang iglesia na parang katulad sa isang pamilya. Kasi ang pamilya genealogically, genetically, no? Ang pamilya ay isang institusyon na talagang ang lalaki ang kanyang pinamuno. Gayon din ang iglesia, no? Spiritual family ito eh. Yes po. At mas higit na dapat na matatag ang leader sa spiritual. No, kasi spiritual na bagay yan eh. Yan ay mas malaki ang effect o mas malaki ang consequence pag mahina ang nagli-lead. Kaya kita mo, karamihan ng ito, karanasan ko. Dahil ako'y dati ring Pentecostal at dati ring
mga pastora ang aking kasama. Oh. Karamihan ng mga iglesia na pastora ang leader o babae ang leader, Mm. laging nag-i-split yan. At laging may pag-aaway sa Away loob. dito, away doon. Away dito, away doon, chismis dito, chismis doon. At talagang ang mga miyembro, mabuhay din. Kasi they look up to that leader na mabuhay. So kaya pagka naging mabuhay yung leader nila, hindi rin sila mapakali, hindi rin, kaya aalis sila, ano ba nangyayari sa ating iglesia? Pero kung lalaki ang isang leader sa iglesia, mas mapagkakatiwalaan, mas malakas ang paninindigan. Hindi siya basta-basta matatangay ng emosyon. Kasi alam mo, ang iglesia ay lagi nang may hamon sa emosyon, sa pagdidesisyon. Laging may kasamang relasyon yan eh. Mhm. Laging may kasamang pain pagka ikaw ay nagdesisyon Tama po. at tuturo mo ang tama, May maapektuhan tayo. maapektuhan. Mahirap mag-rebuke ang babae sa lalaki. Kasi unang-una, weak ka nga eh. Tapos ako re-rebuke mo. Sino ka ba? Kaya kita mo ang mga pastora, yung leader ng mga iglesia ay pastor. Mas marami ang babae kaysa lalaki. Ayaw ng mga lalaki magsimba. Kasi normal sa lalaki na ang babae ay awkward na sundin eh. Normal yan. Naalala ko po, Pastor, speak ng babae. No? Alam mo, kilala mo rin itong church na ito. Baka nung ikaw ay bago pa lang naging Kristiyano, nag-stay ka rin sa church na ito, sa Quezon. Dati dominante ang lalaki sa kanila eh. May mga leader na lalaki. Ngayon, merong mga babae na, yung mga babae member, medyo umangat sila eh. Parang naging sila, kinukontra nila yung mga lalaki sa kanilang mga plano. So ngayon, parang naasiwa yung mga lalaki. Mulay sila, nag-put up sila ng outreach doon sa isang bayan. Ngayon, mas lumago yung church na yun. Naging church talaga. Pero yung church na yun, na babae. puro babae, hindi po lumalang. Hindi po. Mahirap lumago ang isang church na babae ang leader. Oh. Mahirap dahil nga nakikita ng mga miyembro na mahina ang paraan ng At wala. pagmalakad. Nawala po yung mga lalaki. Namimersonal pati ang babae. Totoo. Namimersonal. Kasi emotion ang namamayani. So pag siya nasaktan, kanyang yayariin, gagamitin ang Bible. Pe-personalin niya yan. Kasi mahina nga siya eh. Hindi niya mapagbukod yung kanyang emosyon at yung katotohanan lang. Dapat separate yung emotion mo. Pag kay leader, tama po. huwag mong dadalhin ang emosyon mo sa pulpito. Dahil malamang nagagamitin mo ang salita ng Diyos para ipagtanggol ang sarili mo at para labanan yung mga ayaw sa iyo. Kaya kung ikaw ay kinikriticize, malamang hahanap ang isang pastora o babaeng pastor ng isang talata na magre-rebuke doon sa mga nagpaparinig. Mahilig totoo po, mga babae mahilig magparinig. Biglang mayroon kang sasabihin, biglang may sasabihin parinig sa iyo. Pero ibang kausap. Di ba? Mahilig silang manakit ng damdamin. At ang lalaki, hindi eh, basta suntukan tayo, ganun agad ang lalaki. Tapos. Ano bang? Katapos Di ba? suntukan, Ayos na uli, di ba? Wala tayong yung parang nagtataray pa. Walang tarayan. Pero Pastor, ay disclaimer no, hindi natin po dito binibilittle or undermine. Okay, ito po ang dapat nating hindi po natin sinasabi na mas maliit ang halaga ng babae. Pantay lang po ang tingin ng Diyos sa babae at lalaki. Hindi po ibig sabihin na yung role na ibinigay sa lalaki ay bilang tagapanguna, lagi na lang ang babae parang mas mababang uri ng nilalang. Hindi po. Ang babae po ay pantay lamang ang halaga sa tingin ng Diyos sa lalaki. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung hierarchy sa gawain. Hindi po sa nature or essence. Bilang tao, lahat tayo tao. Pantay-pantay rin ang ating karapatan. Pero pinag-uusapan dito ay yung economic state. Maging sa Trinity po may hierarchy, di ba? Kahit pantay-pantay sila sa essence, sa nature, pare-parehong Diyos ang Trinidad. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, they are but one God and of the same nature. Pero hindi sila mababa ang halaga kaysa sa iba o kaysa sa isa. Pero mayroon silang economical role. May role sa Trinity na ang Ama, siya yung nangunguna. Ang anak, ang inuutusan ng Ama. At ang anak at Ama, ang nagpapadala sa banal na Espiritu. Ang nagbigay sa banal na Espiritu. Pero hindi po sila nagrereklamo. Pero hindi sila nagrereklamo. Na nagtatry to. Na ko, mas mababa, bakit ako mas mababa kaysa iyo? Pero pantay-pantay sila sa pagka-Diyos. Pero doon sa role,
hindi pantay. Merong economic subordination. Oo, yan, economic subordination. Eh, ang gusto nila, economic insubordination. Di ba? Gusto ng mga kababaihan, yung mga feministic ang teolohiya. Economic insubordination. Walang subordination. Yun ang problema. So, kaya po, dapat ay isipin natin na kung ano ang role lang na tamang ibinigay sa'yo, doon ka lang dapat. At hindi nangangahulugan na ikaw ay mas mababang nilalang o mas mahina ka ang pag-iisip kaysa lalaki. Mas maraming babaeng mas matalino talaga sa lalaki. Hindi pinag-uusapan dito ang talino. Hindi dito pinag-uusapan ang gifts. Mas maraming babae gifted talaga sa lalaki. Ang pinag-uusapan dito ay role o function. Functional wise, tayo ay magkakaiba talaga. Hindi pwedeng kita mo, kaya hindi pwedeng magboxing ang isang lalaki at isang babae. Kahit pareho ang timbang Magkaiba ang lakas niyan. Yes. Magkaiba ang function kasi yung haba ng bias, yung tatag, yung density ng muscle, iba yan. Kasi yun ang natural nila sa creation ng Diyos. Yes. Disenyo kasi yun dapat tanggapin Tanggapin natin ang design ng Diyos. So, huwag tayong magrebelde sa Diyos at sabihin natin, bakit? Kaya ko rin Kaya mga iglesia po ngayon na babae ang namumuno, pwede naman kayong magturo. Huwag nyo na lang ipagpalagay na kayo'y pastor. Huwag kayong patawag na pastor. Sister, wala pa kasing lalaki. Bakit naman, magpapatawag kang pastor? Huwag ka na rin lang mag-astang pastor. Pwede namang mag-Bible study kayo every Sunday. Diba? May isang church na yung talagang walang pastor. At wala ring babaeng pastor. Lahat lang ay Bible study leader. Kasi babae. Kay Witness Lee. Okay, opo. Yung walang pastor doon. Local church po yan. Yung local church. Pag linggo, walang pastor, walang tumatayo sa unahan. Lahat pantay-pantay. Parang yan po kailangan talakayin din natin. Yan, pag-aralan natin yan. Kasi mayroon iyang mga maling katuruan din. No? Pero ibig sabihin, pwede yung ganong sitwasyon. Huwag nating ipilit kasi. Yes. Kung halimbawa, wala pa talagang pastor, tiyak namang may magiging mananampalataya din na lalaki. Bakit hindi yun ang itrain? Yes. Kung may calling iyon, tulungan ng pastor, tulungan ng kongregasyon, tulungan ng mga babae na siya ang iyong bigyan ng opportunity. Parang katulad po, pastor, kay Priscilla ba yun? Na tinulungan niya si Apollos, di ba? Tinuwid niya yung Pero hindi ibig sabihin na pinagpastor na Hindi po. Tinuruan lang siya. Kasi pwede namang ang babae, kasama ng kanyang asawang lalaki, magturo. Yes. Ang mali lang ay yung nag-iisa siya. Opo. Na nagtuturo siya sa kapwa, sa lalaki. Pero kung kasama niya ang kanyang asawang lalaki, yung lalaki kasi ang authority doon. Siya lang yung nagtiteach. May ganong sitwasyon na kailangan minsan magturo talaga ng isang babae, mag-disciple. Lalo na gifted siya sa teaching. Oo. So, pero hindi siya pastor, ha? Yeah. Pwede rin siya magturo ng Sunday school, pwede rin siya mag-song leading. Pero ang isa lang role ang hindi pwede, yun lang pagpapastor. Huwag naman nating pilitin. Lalahatin mo na. At may apostola pa. Next time tatalakayin naman natin yung apostola na yan, si Catherine Crick, no? Parang kakapusin tayo. Kakapusin tayo ng oras So, ang tanong ngayon ay, pwede ba na ang isang babae ay magpastor? So, kung ang isang iglesia ay openly nagdi-disobey sa salita ng Diyos sa ganitong area, sa area ito ay tanda ng iglesyang iyon ay hindi kinikilala ang otoridad ng kasulatan. Sad thing. Sad reality. Ang basic tenet ng Christianity is the scripture is the ultimate authority of all faith and practice. So therefore, if you don't treat the Bible as ultimate authority, you will go against it. And therefore, you will be led astray in your faith, in your practice. And you will dwell on what is not according to the word of God and to the will of God. Kaya nga ang problema, sabi nga ni MacArthur, may nagtanong, paano po kung aking leader sa iglesia ay isang babae? Sabi niya John MacArthur, wala kang iglesia at wala kang pastor. May mga pastor, may mga nagsasabi na siyempre, mayroon sila pastor, ang pastor nila ay babae. Sabi nila, bakit sa aming church
babae ang pastor namin, pero malago naman kami. Hindi po yung paglago Oo, ay marami sa numbers, pastor. hindi po yun. Ang numbers po ay hindi po tinitingnan ng Diyos. Yes. Hindi po dyan Hindi nakatingin. po. Ang tinitingnan po ng Diyos, yung faithfulness sa kanyang salita. Mm. Sino ba ang tapat sa kanyang salita? Dahil God loves the truth and He is for the truth. He will never tolerate lies. Kahit na ano pang sakripisyo mo, kahit ano pang sinseridad mo, Opo. kahit gaano kalalim ang motibo mo na maglingkod, pero kung mali ang iyong pinanggagalingan, nakaturuan, that's nothing. Opo. Hindi rin winawater down ng Diyos ang O kita truth. mo, mga Judaism mo nga, mga nasa Judaism, kita mo nga. O, sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo yung mga parang nicho, Mm. maganda sa labas, kalansay at mabaho sa loob, nakakasulasok sa loob. Pero talagang sila nagsasakripisyo. Diba? Opo. Outwardly, talagang nagbibigay ng ikapo. Talagang, hindi po masusukat ng atin lamang na paglilingkod Outward na, no? o external na pagpapakita ng Mm. ating pagpapakasakit sa ministeryo, Sure. yung pagsang-ayon ng Diyos eh. Opo. Kung hindi, ano ba ang pinanggagalingan nating katuruan? Yun pa mahalaga po doon. No? Tapat ka ba doon sa itinuro niya o nagre-rebelde ka sa turo niya at sinusuklian mo na lang ng sinseridad sa kung ano yung ginagawa mong mali? Mhm. So you will be judged later on. Totoo po yan. And probably you have no reward. Even if you are saved but you don't have any reward. Masusunog lang ang iyong gantimpala. Hindi ka kikilalahanin sa langit na Walang- tapat at magaling na alipin. No, walang corona, pastor. Walang corona. At walang recognition. Kasi paano ka i-recognize eh? Masuwail ka eh. Ba kaya kahit ang isang tao, maliit lang ang ministeryo. Sabi nga ng Panginoon, kung may isang taong nagbigay ng malamig na tubig sa isang tao dahil siya'y lingkod ko, tatanggap siya ng gantimpala sa langit. Hindi po sa laki ng ministeryo o sa dami ng bilang ng nadala, kundi doon sa iyong katapatan sa kanyang salita. At sa motibo mo na kaya ka naglilingkod ay dahil para iyon sa Panginoon. Sinusunod mo talaga ang Panginoon. Pero kung naglilingkod ka na sinusuway mo ang Panginoon, ay para kang yung alibugang anak. Akala mo tama. Opo. Si Martha din, no? Si Martha ganun din. Naglingkod pero ang kanyang puso ay nasa pag-iistima. Kahihiyan ng pamilya pagka tayo ay hindi nakapaghanda ng pagkain. Hindi yung Panginoon talaga. So ang ginawa ni Maria ay umupo sa paanan ng Panginoong Jesucristo at nakinig. Yun ang tamang Yes. priority. Kung ano talaga yung truth. No? Yun. Hindi nangangailangan ang Panginoon ng outward display of obedience, but internal motive. Yung ating motive na tama, Tama. na tayo'y talagang para sa Kanya. Mhm. At kung ano yung sabihin niya, susundin natin. Hindi yun pipilit natin ang gusto Yes. natin. Doon po sa mga pastora ngayon ay don't take offense sa amin. Kami po yung nagtuturo ng salita ng Diyos eh. Hindi po namin kayo, At kung kayo po'y susunod sa salita ng Diyos, masakit po talaga minsan. No? Talaga pong kayo'y bababa sa posisyon. Dahil aanin ninyo ang posisyon ninyong yan kung hindi naman tinatanggap ng Diyos. At paglaban sa salita ng Diyos. Mas mabuti na mag-train kayo ng isang pastor, ng isang lalaki na tinatawag ng Diyos. Dahil tiyak na tiyak may lalaki doong tatawagin. Opo. Kasi ang Diyos pag nagtatag ng iglesia, i-equip niya yan ng totoong pastor. Totoo po Hindi yun. pwedeng walang pastor yan. At pastora lang yan. Di po. Kayo po ang pumipigil minsan eh. Totoo po yan. Kaya walang magpastor eh. Ayaw niyong patayuin eh. Okay. May kilala ako, pastora. Tapos sabi nung isang leader niya, gusto ko talaga pastor, magpastor. Kaso ayaw ako ni pastora patayuin. Ayaw akong pagawin ng mga bagay na ako'y makikilala bilang pastor. Oh. At tawag lang sa akin, brother. Oy, kaya ayaw ko po. O, nagyari, nagrebelde iyon. At pumunta sa isang apostol. Nagpakampi doon sa strategic man of God. Dali. No, hindi. Ngayon, Ano yun? siya na yata ang pastor. Patay na yung pastor. Pastor na siya. Ay, siya na ang pastor. Kaya lang, yung pastor, alam ko doon, may nasa sa decision making yun eh. Ay, kasi nga ginagano nila eh. Oo. Kasi lagi nilang, kasi yung asawa, may ambisyon ding maging pastora kasi. Di ba? So kaya, ang dahilan kung bakit siya talagang hindi makapag full blast sa kanya. Kasi sabi ko nga nun sa kanya, tindigan mo kung tinatawag ka ng Diyos. Oo.
Oo. Parang kinontra ka pa eh. Oh. Oo, siya nga yung, tinutulungan mo na nga. talaga sa umpisa pa lang tinutulungan ko na yan eh. Walang utang na loob talaga yun. Oo. Pero ngayon po, Pastor, ang balita ko, nagta-traffic na lang siya. Nagta-traffic na lang. Samantalang kahit noon pa man, ay talagang ini-encourage ko siya. Tinuturuan ko rin yung pastora, bakit hindi mo si ganito i-assign sa ganitong role? Ang sabi niya, hindi daw kasi tapat sa tithes, hindi daw tapat sa Sabi ko, Yun pala. kaya nga hindi nagtatapat, ayaw mong bigyan ng Hindi mo pinagtitiwalaan. Hindi ka rin niya pinagtitiwalaan. Ba't naman siya magtitiwala sa tithes niya sa'yo? Ikaw lang ang gagamit. Di ba? Ang church talaga. Di ba? Kaya nga, tiwalaan lang. So, ang problema ay nawawalan ng tiwala ang tao sa leadership dahil yung leadership wala ring tiwala sa tao, sa mga membro. At ayaw paupuin sa pwesto na dapat ay doon siya ilalagay ng Diyos. Sila pa ang hadlang sa paglago ng iglesia. Kaya yun, napunta tuloy sa kulto at nawasak ng iglesia, nahati. Dahil yun sa katigasan ng ulo kasi. Ayaw kasing sumunod. Kaya yun, nagigiba ang iglesia eh. Mabuhay kasi, dala siya ng kung sino-sino. Pag may nagturong ganito, doon sa susunod. Pag may nagpayo ng ganito, doon naman sa susunod. Walang Tapos yung sarili niyang kongregasyon, ayaw niyang sundin ang payo. Di siya nga talaga yung mapapariwara. Dahil yung tagalabas, hindi naman concern yan sa inyo eh. Hindi. Ang sasabihin niya, yung makaka-benefit siya sa inyo. Pero talaga. Pera-pera lang ang gusto ng mga tagapayong tagalabas. Yung problema, yung tagaloob na dating miyembro na, mga original, ayaw niyang sundin. At ang sinunod, itong mga bago. Kawawa. At ayun ang papasukin yung mga dati. Nitong bagong leader. Ay, totoo naman. Dahil kinampihan niya eh. Sino ngayon ang responsable? Doon sa pagkagiba ng iglesia, siya rin. Hindi naman magkakagano ng iglesia kung siya ay naging tapat sa Panginoon eh. At sapol-sapol, lagi yung ganun, makulit sa Panginoon. Ayaw niyang isuko ang kanyang posisyon bilang pastora. Hindi pwede. Ako ang nagtayo nito. Kita may mga seta. Ikaw man nagtayo. Di ikaw nagtatayo ng iglesia. Ang Panginoon ang nagtatayo. Ikaw ay tagapagdilig lang ng bini. Naku naman. Kaya nga mali ang paniniwala. Mali ang pangunawa sa iglesia. Kaya mali rin ang pananaw sa ministeryo. At mali rin ang kanyang responsibility. Yung kanyang conviction. Nanggagaling sa maling katuruan. Okay? Siguro magtanong na tayo. Yun, so, entertain po tayo ng mga tanong. Ayan. Kahit isa lang o dalawa, pwede na. Good evening, sir. Kung nasagot na po, ay huwag na nating itanong. Kung natalakay na, para panoorin na lang nila. Para hindi pa ulit-ulit. So, nasagot na po ito. Opo, wag na po. Dahil po ay natalakay na natin. Roby, Kalapano, magandang gabi. Kung wala na pong tanong, pwede na po. Marami naman nag-public sa inyo. Yan. Nasa church, may mga female pastor. Yan. Sagot na po si Limang Puntos. Yung mga talata na tayong tinalakay. Yes. Sige po, meron pa ba? Tayong paalam na? Nililimatahan, meron na rin po. Limang Puntos. Naging Puntos. ng mga tagapagturo ng scripture na hindi naman nag-aaral ng theology. Arsenio Period, saka na lang po natin. Atin na po siyang, si Limang Puntos po, inyo pong meron na po tayong podcast tungkol kay Period at Carillo. Mayroon na po at inyo pong hanapin na lang dahil hindi na po natin sasagutin para mas marami tayong maging kapakikinabang na oras. Ito, kapag po bang pastor na nagpatawag sa isang iglesia, nagkakasala po ba? Kaya po ba may pastor na nagpapatawag sa isang iglesia? Anong pastor na nagpapatawag? Kapag po ba may pastor na nagpatawag sa isang iglesia o nagpatawag na pastora, nagkakasala po ba siya? Kung hindi naman siya pastora, ay nagkakasala siya. Hindi naman nga siya pastora. Pastora nga. Ba't yung papatawag na pastor kahit ay pastora? Hindi nga pwede ang babae. Kasalanan po. Kasalanan nga. Ang magpatawag na babae ka na ikay pastora, mali nga yun eh. Kasalanan po. Malinaw naman sa Biblia eh. Wala nga. Walang kahit isang support yan. Yun ay twisting lang yung scriptures. Reform Church naniniwala. Wala. Lahat po ng reform hindi po naniniwala na pwedeng magpastor. Kaya nga po reform eh. Hindi po reform yun. Pagka po naniwala ang isang church na pwedeng magpastor ang babae, hindi po reform yun. Wala rin pong reform. Yung po yung nagre-reform-reforman lang yun. Opo. Nanga-hijack. Nanga-hijack ng punang pangalan. Marami pong reform ang pangalan, pero hindi totoong reform. May mga reform Catholic eh. Anong klaseng paniniwala yun? Catholic ka pa rin, pero reform ka. Pag na-reform ka, hindi ka na Catholic. Opo. Di ba? Kaya doon pa lang sa pangalan, makikita mo na yung sablay. Hindi makatotohanan na tawag sa sarili.
Tama. Balinto na eh. Reformed Catholic. O di Protestant ka na. Opo. Hindi. Basta ako Catholic pa rin. Ay, hindi. Pwede. Pastor Clip po, meron po siyang video na yung- sinabi niya, pwede. Hindi ko po kilala yung clip na yon. So, ibig sabihin, hindi po kilala Hindi yan. Armenian po siya. Armenian nga po yan. Hindi pa yan reform. Ano po siya, debater sa YouTube. Okay. So, hindi po talaga yan reform. Kaya naniniwala yan eh. Sige po, kung wala na, paalam tayo. Yun, so, Pastor Derek. sige po mga kapatid, kami po yung magbabalik, sama-sama po muli tayo tatalakay at matuto sa Webes, no? Mhm. Babalik po kami. At Pastor? Ito po ang The Narrow Gate and we We are are the the Cult Cult Busters. Busters. God bless you.